sumuko? Para po sa ikaw po. Para sa kaligtasan ko. Bakit? Hindi naman po sana ako susuko. Hindi naman po sa pinagkakasiwala ako. Dahil sa mga ibang pulis na umuli sa akin dati. Kaya po nga nila ako ng baril. Wala naman ako ginagawa. Nakatayo lang ako sa tagumpay. Tinulong nila ako kaya ako lumala. Wala naman ako kasalanan nun. Tinulong nila ako pero po nga nila ako ng baril. Pero ngayon itong pangyayari ngayon, kasama ako yung driver. Driver lang ako, hindi ko naman alam ang papatayin niya. Kung ano palang papatayin, hindi naman ako sasama eh. Sino yung gunman at kaano-ano mo? Hindi ko po kaano-ano yun, ito ko lang po nakilala sa court. Kailan? 2018 po. 2018 ba? Opo, nakilala ko po siya sa court. Grupo kayo? Hindi po kami grupo. Pero kilala ko po yung mga lumidiskarte dyan sa Manila. Marami pong lumidiskarte, hindi lang po kami. Palag-palag po yan, marami po sila. So since 2018, kasama ka na niya? Hindi po, nakakulong po ako nun. Palalaya ko lang po ng 2023. Anong kaso? Ano po, robbery din namin eh. Ilang beses na po kayo ng hold up po kasama itong gunman na to? Isa pa lang po, dito po, sa Manila. Pero nung mga nakaraan, sino kasama mo? Wala po akong kasama, hindi po ako kasama dahil hindi lang po kami gumagawa ng kalokohan. Pero ano, solo ka lang mang hold up kung wala ka kasama before? Hindi po. Nandun lang po ako sa bahay, di po naman ako madalas sumasama sa kanila. Dito sa mga dati mong kaso? Doon po sa, sa Banatuan po. Kabanatuan. Sir, sabi mo kanina yung wala sa usapan na papatayin. Ano lang yung plano nyo dapat? Ano lang napag-usapan nyo? Hold up lang. Tapos? Ayun lang. May driver na ako, hindi ko naman alam kung anong gagawin niya. Pero, Anong kinuha kay Sir George? Alas po, Pero anong alam? arrested pati sisip. pero pa rin daw kwintas. Wala pong kwintas. Saka pa rin po tumalit. Kinuha rin ba rin? Opo, tumalit. Wala pong kwintas, arrested lang po pati sisip. After yung incident, ano nangyari? Paano kayo nagwalay? Paano kayo nagkatiran? Sige, Yung nabenta sa po ba? Pampanga po, pag gano'n po pagbenta, binigay niya po ako ng camera. Binigay ko sa kanya po ako ng sa Ano yun? 300? 300K. Bigay, ang binigay sa'yo. Pero isang daan lang po yung napunta sa akin dahil sa kanya yung 200K. Pero magkano lahat yung nakuha ni Bibi? Hindi ko po alam, hindi naman po ako nagbenta. So pinakabaka sa'yo is 100k. 200k yun sa kanya. Binenta na yung lakas. Opo, binenta na po. Saan binenta? Hindi ko lang po alam kung saan yung binenta. Nakita sa CCTV na sinundan nyo. Ibig sabihin ng gabing yun, minaman-manan nyo na talaga yung biktima. Hindi po. Hindi po minaman ko na. O ano nangyari? Nakita lang po may bracelet, pinasundo niya sa akin, sinundang ko. Sabi niya, kati ng pinat ko po. Hindi ko pa po kinakat, tumalo na po siya. Saan yung simulang bantayan? Sir lang po, sa may barangay, pagligo niya lang po, papasok po namin ng Eskinita po. Doon lang, nakasalog po namin siya. Nakatambay na kayo doon. Hindi po, nakamotor. Hindi ibig sabihin naghihintay kayo doon na mabibiktima. Hindi po, nag-iikot lang po. Saan kayo nakapag-ikot na? Bago pa dun sa lugar Hindi mo. kami galing sa may tulay. Sir, may idea kayo na dating police, close in security dati? Hindi ko rin po alam. Wala po akong alam dun. Hindi ko rin po alam na ang polis yun. Dahil driver lang ang mapila ko. Wala ko sa ginawa. Kung alam kong papatay niya, hindi mo na masasabi. Sir, very important question. Sinubukan yung pigilan yung kasama ninyo na barilin? Hindi po, hindi ko na po mapili. Kasi bumubunod po. Pero alam mong may dala siyang baril. Hindi po. Ay kung kasama ko po, alam ko, alam ko may dalang baril. Para pa na ako. Panakot. Anong kalibre ng baril doon? 45 po yun. 45. Ilang putok? Hindi ko lang po alam kung ilan yung putok na ginawa niya. Tatlo yata ko dalawa. Sir, kung naisip nyo na yung idea ng pagsuko, ito po ba ay matapos manawagan na po ni Mayor? O talagang plano nyo na subuko? Na ano lang po ako, sumuko. Kinontak po na yung kilala kong team leader dati na squad, si Bernie Espinosa po, pati si Mario Espinosa. Doon lang po ako talaga susuko dahil ayun lang po nagkakatiwala ako. Kailan? Dahil sa ibang police wala po akong tiwala. Kailan yan, sir? Nung nag-viral na po o nananawagan na po si Mayor? Yung nag-viral na. Pero narinig mo, napanood mo yung panawagan ni Mayor Isko. Opo.
nung din kahapon. Opo. Nasaan ka nun? Doon po sa bahay na, Saan? sa Pampanga. Doon talaga ang bahay mo sa Pampanga. Hindi po. Doon lang po kami tumira kasi nagtatago nga po ako. Sinong pinagtataguan mo doon? Kaanap? Wala. Nangupahan lang po kami. Wala po akong kamag-anak. Apartment? Opo. May kumontak po ba sa kamag-anak niyo para sumuko? Okay na ito mismo ako. Sariling desisyon po. Sir, for record lang, ilang taon ka na at meron ka bang pamilya? Meron po. May anak po ako isa. Kinuha po ng mga polis. Hindi ko po pinapalik. Ilang taon ka na? 30 po. 30. Pakwento lang madali para malinaw lang yung pangyayari. Yung binaril nyo yung binaril ng gunman yung biktima, saan na kayo dumiretso? Direct po uwi na po. Saan? Sa Pampanga? Opo. So galing din kayong Pampanga nung pagpunta nyo Manila? Opo. Manila din talaga ang target ninyo? Hindi po. Doon niya po ako niyaya eh. Oo. Kaya doon na kami minsan dito. Ilang kayo sa grupo? Sa grupo namin kami lang, pero maraming gumagawa ng krimen dyan sa Maynila. Hindi lang kami. Kilala mo? Kilala ko yung iba. Kaso mga nagtatago, hindi ko naman alam kung saan ko tutulog. Hindi ko naman alam mga bahay nila. Yung gunman naman, may komunikasyon kayo simula kahapon. Wala po. Yung pagkabigay siya ng pera, Umalis na po siya nung pagdating ng hapon. Mga bandang alas 4. Umuwi na siya. kahapon yan. Opo. Kailan mo siya una nakita, yung gunman? 2018. May titing ko po siya nakilala. Oo. Tapos nakulong po, lumaya po ako ng 2023. Lalaro po ako ng basketball dyan sa court. Fort lang, Sa court po namin. saan yan? Pampanga. Sa Tondo po. Taga-Tondo ka. Okay. Tapos, doon mo nakilala. Opo, diyan ko po nakilala sa court ng Tondo. Oo. Tapos doon na, anong year to 2023? Opo, 2023. Nung po siya, paglaya ko po, nung po siya nakilala. O doon na kayo nagkaroon ng pag-uusap Opo. na Pero yung paggawa namin ng krimen, bago lang ako sumama sa kanya. Hindi ko naman siya talaga kasama. ilang beses ka nakabong na-involve? Sabi mo may sinabi kang 7 Pitong beses. beses Balik ko yung kaso ko ngayon na inaano. Pero nakatatlong beses nasama lang ako sa kanila. Kabanatuan tapos sa bago pagdating sa Manila. So hindi lang Metro Manila ang target ninyo. Tatlong beses na ako sumama sa kanila. Pero yung kaso ko ito, Doon sa mga sinamahan mo, driver ka ba o gunman? driver lang po. At may mga napatay din yung una. Wala po kami pinatay. Ito lang po. May mensahe ka sa pamilya? Meron po. Hingi po ako ng pasensya po sa pamilya ng namatay po. Kasi kung siguro naman po alam na papatay ng kasama ko, sana mapatawad niyo po ako. Tao lang rin po ako, nagkakamali. Hindi ko naman po tanggap yung nangyari sa pamilya niyo. Sana mapatawad niyo po ako. Sana sumuko po ako na maayos. Sana po, maano po ako na maayos. Sana hindi po ako masaktan. Police station eh. Sumuko naman po ako na maayos eh. Yung gunman, anong message ko sa kanya? Sa gunman po, sana sumuko ka na lang para matapos na itong problema na ito. Dahil di sa mga police Quezon City, pinalalahan niyo ako. Pinatungan niyo ako ng baril, wala naman kayo nakuha ang baril. Nakatayo ko lang ako sa tabing fight, pinatungan nila ako ng baril. Kaya lumala ako ng ganito. Thank you. Sir. Sure. Okay. Kunin mo yung ano, lapel. Sabit mo, baka magaling. Gedli ka. Bravo. Maagaw. Gedli ka lang. Okay, Mayor, for record lang po, anong oras po dito sumuko at paanong paraan po? We have an information about 1 o'clock in the afternoon. Sketchy information. Ako naman, we're taking it lightly because my timeline is 48 hours. Until about 2:30 from different sources of Manila Police District. Pare-pareho na yung
tema na gusto ngang sumuko. Napanood nila yung panawagang kahapon. Then, yung isang chairman namin sa Tondo, si Chairman Espinosa, texted me. And I asked the Chief Cesar Chavez to coordinate how far is the truth. Kasi kami, willing kami maghintay ng 48 hours. It's really up to them. But we have to do what is necessary to implement the laws. Pwede mangyari ba yung mga alas 3 pasado, kumpirmado, na nasa arayat ito? Kasi ano na pasukol na eh. In fact, nasa arayat na yung mga pulis natin. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam na pati isang gago, yung nakalaya ngayon. Konti na lang yun. It's up to him. Ito, nakatawag do sa dati naming pulis. Yung dati naming pulis, Antigo to, taga-Tondo rin to. Sa lugar na kung saan ako lumaki. Doon ako lumaki sa Tagumpay, kung saan to rin na pinagmalasakit siya. Kaya nakarating dito ng maayos yan. Good for him, I'm happy. Kasi more than anything else, whether kung sino ang biktima o hindi, we are obliged to give and deliver justice to the victim. Kaya lamang talaga itong nadali niya, champion ng Mr. Congeniality na pulis. Ang daming kaibigan nito na pulis. Kasi nga dito na yan tumanda na pagka-pulis. Alam mo naman yun, pare, di ba? Sa Maynila. Iba-iba lang istasyon, iba-iba. So, ginalugad talaga sila. So, that's why, for now, at least I can honestly say to the family of George, halfway already, justice to be served or served. Ngayon, dadali siya sa home side. Marami nang binigay sa aming impormasyon ito. Pati yung mga iba pang insidente na nangyari sa lumang panahon, pinapagalugad namin sa kanya. Kasi sa kanya rin naman ang galing, nakakapito na sila. As far as Baguio, Cabanatuan, Quezon City, medyo andap lang sila sa Maynila, kaya lang nagkataon, sinasabi nga niya, hindi naman niya alam na sa Maynila titira yung kasama niyang tirador. Siguro, forced to good siya. Or forced to bad. Lulungkot pa rin kami kasi, alam mo, pag nawawalan ka ng pulis, mabigat sa amin yun. Lalo pa kung yung pulis, mabait. Tapos, nonsense yung ano. Hindi na lang kinuha yung gamit. Yeah. But then again, life must go on. We must continue to govern and to keep the peace and order situation in as much as we can to have a panatagang pamumuhay sa Manila. And to those who are watching, criminals who may think that you can do it in Manila and get away from it, magdalawang isip kayo. Lalo ngayon. Pasensyaan tayo walang iyakan Baka mamaya sasabihin nyo, mabait yung anak nyo. Mabait yung asawa nyo. Wala akong mabait na pumapatay ng hold up. Wala akong ganun. Walang totoo. Hindi ko totoo yun. Kahit siya, pag titingnan nyo, napakabait niya, di ba? Nakapito na yun. Kaya lang, siyempre, alam mo, lahat ng bagay may katapusan. Ihinto ang kaligayahan. Ganun din naman ang kalungkutan. Humihinto rin naman yun. Kaya lang, this time around, in less than 72 hours, we're halfway there. Thank you for the meantime, but we will not stop. We'll make them pay to those victims
Whether in the past, in my absence, or during my presence, tuloy-tuloy naman kami. Napapanood nyo naman po dito. Pati wanted ng 30 years, 15 years ago, nadadali nito mga Police Maynila. The same thing with him and the others. So in the future. Kaya call lang kami kung gusto nyo dito sa Manila. Call lang kami. Pero payong kapatid, don't do it in Manila kung magbago na kayo ng buhay. Sir, applicable po ba yung 500,000 at saka yung WPP sa kanya? Yung WPP, it's up to DOJ. It's up to him. Anong value nung kanyang mabibigay? Kami tutulong. Bakit hindi? Tutulong kami. Pero bagay na yan ipapasyahan ng ahensya ng gobyerno. Kapag ka siya ililitisin na, ito ang investigador natin, di ba? At the end of the day, we will help him. But call yan ng DOJ in the future. But for now, basta ako, pinayo ko sa kanya talaga, tumulong na siya sa iba pang bagay. Which he did. Marami na itong o nga pala, mga tulongges. Ako, nagpapasalamat ngayon kay B-Boy. Ngayon, alam na namin kayo. You are properly identified. Where you go, where you going. So, mas maliit ang mundo ngayon ng mga involved. Now, with regard to the value of information na ibibigay niya, hahayaan ko na ang ahensya ng gobyerno kung yung ba'y sapat na siya'y pumasok at makapaloob. Pero Mayor, since nakapasok sa 48 hours ultimatum, still in effect pa po ba yung 500K na rin? Ay, bakit naman hindi? Bakit naman hindi? Pera lang yun. Yung pera nawawala. Bumabalik. Pero yung buhay, hindi na may babalik yun. Yung hapdi na dinarama ng mga biktima, whether they were harmed or not, the trauma sa mga biktima ng mga katulad nito is worth every penny to stop this criminal group riding in tandem robbery hold-up group. Kasi pare-pareho ang style nitong mga to Metro Manila tinitira minalas lang sila, dito sila pumunta sa Maynila. O kaya nagkaroon ng tuldok. Dati puro kuwit lang At usasa sila gumagawa. Ewan ko sa kanila, hindi yata sila nanonood ng Facebook lagi ako nagpapaalala, pag dito nyo ginawa sa Maynila, sinasabihan ko na kayo paulit-ulit. Sanay kami hindi matulog dito. Ewan ko, natutulog pa sila. Kami, sanay kami hindi matulog. Yan, mga lesbo ko na yan. Ilang oras na yan. Halo-halo yan. Iba-iba na yan. Tulog-tulog. So, I'm just saying, hey, why not? Pera lang yan. Saka maganda doon, hindi naman pera ng taong bayan yun. For all you know, pera ng mga pulis yun. For all you know. That's how Manila policemen brotherhood. Baka malaman nyo, patak-patak pa yung mga pulis na yan. Sakto, kakakuha lang nila ng allowance sa akin. Nakuha nyo na ba? Allowance nyo? That's basta yun, for the meantime, I don't want to be ahead of ourselves. Good for him. Good for his family. Now, yung kanyang cooperation is another thing. How valuable it is, ayan, alam niya, Police Maynila. Kung gaano kahalaga yun, nasa sa kanya yun. Ngayon, ilalagay ng opisya ng ating investigador yung mga sasabihin niya. Kasi marami na siya naikwento sa amin.